Isang bahay na dating home sweet home, ngayon naging pugad na ng iligal na gawain na parabang karinderyang bukas sa lahat ng gustong gumamit. Aba, kulang na lamang daw magpaskil sa gate ng bukas everyday, all day. Ang bahay na ito ang naging saksi sa pag-usbong ng isang pamilya, mga sandaling payapa at masaya. Kompleto pa sila noon. Parang laging may okasyon. Masaya. Mga nagkakantahan, ganun. Ang mga nakatira rito, mag-asawa na may 2 anak. Sa paglipas ng mga taon, biniyayaan ng pamilya ng 2 apo na 2 at 5 taong gulang na ngayon. Pero ang masasayang alaala, napalitan na raw ng araw-araw na pangamba ng pumanaw ang magulang na siyang may-ari ng bahay. Ngayon, sobrang dumi na. Hindi na nalilinis talaga. Ibang-iba. Lantaran daw ang paggamit at pagtutulak ng ilegal na droga sa bahay na ito. Ginawa po siyang drug den. Morning to morning, may labas-masok po na mga drug user na pumupunta sa bahay para bumili at gumamit ng pinagbabawal na gamot. No, yung mga paraphernalia nila, halos mga nakakalat lang. Ang paggamit at pagbebenta raw ng ilegal na droga, walang pinipiling oras. Yung time na po yan, yung drug user na yan, siya gumagamit siya habang nagsusugal yung mga kasama niya. Nagtitimbang din siya kasi nagre-repack siya nan para maghatid ng mga gustong bumili sa kanya sa i-deliver niya. Ang pasimuno umano ng family home turned drug den, kinilalang si Melchor Aborto, anak ng mga orihinal na may-ari ng bahay na ito sa Quezon City. April 14, inilapit na ng resibo sa Philippine Drug Enforcement Agency ang sumbong. Itigil nila yung mga illegal nilang ginagawa sa bahay. Wala nang papasok doon ng mga drug user. Para yung mga bata, malaya at safe yung lugar na kalalakihan nila. Ilan taon na ang bata? 2 at saka 5 po. Yung 5 ang medyo critical doon. Sa gitna ng pagkikipag-usap ng resibo sa PIDEA, napag-alaman na si Melchor, famous naman pala. Matagal na siyang itinuturing ng ahensya na notorious dahil 2 beses na pala siyang naaresto para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Eksklusibo kong nakapanayam ang PIDEA NCR Director tungkol sa kasong ito. Ano po ang natanggap ninyong detalye ukol dito sa background ni Melchor Aborto? Alarming po ito at ginagamit niyang unoy parang one-stop shop. Benta, gamit. Dapat po talaga ito matugunan natin. Kung sakali po at na maging successful yung operation at mahuli siya sa ikatlong pagkakataon, ano po ang posibleng karapinan niyang reklamo at kaso, sir? Dati may prior record pala siya, no? Mula 2019, and then yung 2022. Kung yun po inalusutan niya, sisiguro din natin this time na may kakaharapin po siya mabigat na kaso, lalo na kung mapatunayan po natin na totoo yung pagbebenta at paggamit sa loob ng kanilang tahanan. Yung mga bata naman sa loob ng bahay, paano po naapektuhan kung magiging exposo sa ganyang klase ng kalakaran? Sir, siyempre, napakadelikado po niyan. Isang bahay na supposedly privado at safe haven para sa mga bata, hindi lang sa bata, kundi lahat ng okupante ng bahay. Dito na lang tayo. Kinabukasan, April 15, 2026, nagbanmana sa labas ng bahay ang mga operatiba ng PIDEA kasama ang resibo. Maglalabasan na yan kasi dumating na tenant, no? Paano maglalabasan? Tapos ng session. Nang makita ang sitwasyon sa lugar kung saan labas-masok ang mga tao sa bahay, nagpasya na ang PIDEA na mag-test buy dahil sa kahinahinalang kilos na ito. Ayan pa po isang buyer, sabi. April 16, 2026, nagsagawa na ng test buy ang PIDEA sa naturang bahay. Sa kalagang 500 pesos, nakabili ng pinaghihinalaang illegal na droga ang PIDEA agent at asset nang idaan ito sa laboratory testing. Positibong methamphetamine, hydrochloride o shabu ang ibinebenta sa bahay ni Melchor. Kinabukasan, ikinasana ng PIDEA ang isang buy-bust operation. Kasama pa rin ang resibo, PIDEG o yung PNP Drug Enforcement Group at Barangay Batasan Hills. Pumako na ang mga operatiba sa labas ng bahay. Ilang tao daw yun nandun? Apat. Mag-asawa nandun.
Apat yun nandun, ready na. Baka mawala pa isa-isa. Ready lang ha. Nakabili na yung program. May hiling ka ba, sumbong o reklamo? Oras na para arrestin ilang suspect. Agrabyado, Wala ko lang po sir yung motor ko sir. Wala ko nito sir. Kung saan po ba yan sir? tumindig ka. Sa isa pang kwarto, bumungad ang isang lalaki. Wala ang gamit dyan. Kumpirmado, siya na ang hinahanap ng PIDEA na si Melchor Abordo. Mga PIDEA agent kami, inaaresto namin kayo sa salang drug den at pagbebenta ng binagbabawal na gamot. Pero si Melchor, todo deny pa. Wala raw siyang ginagawang masama sa loob ng kanilang tahanan. Dali na. Nasaan? Wala. Nasaan nga? Nasaan? Wala nga, hindi nga po ako. Alam namin yan. Nakita rin sa bahay ang isa pang lalaki. Si Kuya, manghihiram lang daw ng pang-ayos ng speaker. Opo, sir. Asa? Nandito po sa balito. Speaker ginagawa mo? Opo, sir. Yung gumagawa po kasi akong mini, yung Bluetooth speaker. Nangihiram ako ng pang bilog ng ano. Pero maya-maya pa, sumilip ang isang pipe mula sa kanyang bag. Ay, anong ay? Anong ay? Oh, Sir. anong ay? Anong ay? Ay ka pa dyan ha? Hindi pumunta dito para magbilog ng speaker. Opo, nangihiram po, sir. Talaga may gumagawa po ako to sa bahay. Bibilogin mo pa yung ulo namin. Nang tanungin namin kung ano ang kanyang tunay na pakay sa bahay na ito, shocked din daw siya kung bakit siya may dalang pipa. Yung po nangihiram po ako ng pangbilog nga po ng speaker kasi gumagawa nga po ako ng mini Bluetooth speaker. Kung masasabi nyo na nakitaan kayo ng ng isang ginagamit para sa inyo. Madedepensa mo ba yun, sir? Nga po. Ba't nila meron ganyan? Pero kalaunan, inamin din niyang kay Boss Mel daw ang natagpuang drug paraphernalia sa kanya. Eto, gawa mo ba to? No, sir. Binili mo lang na ganyan yan? Nahiram ko lang din po yan. Nahiram mo lang yan? Kanino? Si kay Boss Mel po yung ganyan. Boss Mel! Boss Mel! Boss ka pala eh. Ikaw talaga boss Mel eh. Ikaw lahat tinuturo eh. Sir Melchor, anong masasabi mo na tinatawag kang boss men? Kasi ako yung gumagastos dito sa bahay, Sige po, sir. papakain. Respeto lang po siguro yung kaya tinawag nila po ako. Si Boss Mel naman, laking gulat daw nang makitaan siya ng iba't ibang drug paraphernalia. Wala po akong alam dyan. Hindi ko nga alam kung saan galing yan. Kasi kahit misis ko nagugulat eh, bakit may ganyan. Kasi dami-dami yan. Kasi nakakaano naman yan. Sa pag-iimbentaryo ng PIDEA at PNP, may nakuhang mga foil, lighter, pipe, timbangan, gunting, pera at wallet na may mga nirepak na pinag-iinala ang iligal na droga. Ang kabuuang street price ng mga ito, 108,800 pesos. Ano? Melchor? Ano? Ano? Sa buy-bust operation, 5 tao ang naaresto ng PIDEA, sina Melchor Abordo, kanyang partner, at 3 pang tao na naabutan ng mga otoridad sa loob ng bahay. Actually, nung pagpasok natin dito, positive na nakita natin si subject natin na merong droga, no? And then nakabili rin tayo sa kanya. So positive na nagkaroon ng exchange ng drugs. Actually, nung nandun sa loob, silang dalawang mag-asawa, nasa kwarto, no? So meron tayo nakita mga paraphernalia doon. Andun din yung mga mga items na binibenta nila. Positive ito na ginagawa nilang drug din at nakakakuha tayo ng mga information na maraming pupuntang iba-ibang taong mukha rito. Ngayong nasa kustodiya nyo na, si Melchor Abordo, ano po ang ikinakasan yung reklamo at kaso laban sa kanya? So, Section 5 for violation of Republic Act 9165, selling. Meron din po Section 6, which is the maintenance of a drug den. And then Section 7, yung po mga nandoon, employees and or visitors of a drug den. Meron din pong violation of Section 11 for possession of dangerous drugs. Section 12, dahil po may mga equipment or possession of equipment and paraphernalia na nakuha sa kanila yun. And finally, yung mga gumagamit po ng illegal na droga na nag-positive sa drug test,
kakasuhan din po natin sila ng Section 15 for use of dangerous drugs. Napakarami ho dito sa National Capital Region na ganyang klaseng may kahalintulad na reklamo. Ano po ang dapat nilang gawin? Meron po tayong Facebook account na isumbong mo sa PIDEA. Pwede po doon or sa PIDEA RO National Capital Region. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, nakaharap ang mga suspect sa 10 hanggang 15 taong pagkakakulong. Nung dumulog kami sa resibo, nung pagtawag sa amin agad, kinabukasan aksyonan agad at nakapag-file agad sa PIDEA para magawa ng operation to. Nagpapasalamat ako kahit na hindi para sa akin, para na lang dun sa pamilya niya. Magkakaroon na sila ng peace of mind kasi alam nila na yung uuwian nila talagang bahay na. Matapos maaresto si Melchor, napag-alaman ng resibo na nasa mabuti at ligtas ng kalagayan ang mga bata, kasama ang ilang kamag-anak. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel